kami po ay itong taong ito ay hindi ko nakitang nagagalit. Masaya siya palagi kahit na parang nakita ko may problema. Kasi yung napaka-relax palagi. Sabi nga, mula nung nasa family ministry pa kami ay alaga na namin yung bunso niya. No? So kami ang, dahil nga leader na rin yung kanyang bunso ay siguro naman hanggang ngayon ay ini-embrace niya pa rin yun. So yun, believe ako dito sa iyo, Tito Lloyd, believe ako sa iyo na how you took care of the children, yung bonding, yung closeness, even with Tita Milda, yung sa family, no? And grabe, no? Yung service ninyo sa Panginoon, kahit na medyo yung health mo ay iniinda mo na ay nandiyan pa rin yung service yun, no? Sa community, service yun sa Panginoon ay nandiyan hanggang sa huling huling ano sa community na huling service niyo sa community na ito ay grabe ang dedicated kayo sa mga services ng Hero. So, yun, always na pinag-pray, continuously praying. Ako, kami ni Tita Maylene, ay patuloy namin pinagdadasal lahat ng lalong-lalo na itong mga days na ito, itong mga times na ito na sana maging hoping na maging soft yung lahat ng mga documents na gagamitin sa kailangan at gagamitin sa inyong budget. And lastly, at baka yung sabi ni Mboy babalik mo always sige na mamaya i-post ko yun bukas. Kalapitin nyo lang ang mga bata, Tita Milda. Kalapitin nyo yung lang. Huwag niyong pabayaan. Always, kami, ganun din. We will pray for them. Nandiyan din kami, we will always guide them. Lalong-lalo na sa mga bata. And Tita Milda, as hoping na makabalik dito sa Saudi Arabia later on. Yun lang. Hello po, good evening po sa lahat. Sa akin po, kasi hindi ko naman din personally na nakakahaso kasi si Tito Lloyd Cabelba, pero lagi po namin silang nakikita sa community kasi nasa Andrew sila ng Andrew. So, sa kanilang mag-asawa, talagang nakikita ko yung dedicated nila pagdating sa simbahan. Pag sila kasi ang may hawak sa church. Kaya nakikita ko silang dalawa, kahit na si Tito Lloyd may sakit, talagang nandun sila. Hindi sila nawawala. At yun nga, yung anak nilang bunso talaga malapit sa amin. Kasi kami ang nag-mold doon kay Lawrence para maging chapter leader at national leader coordinators po sa YFC. Kaya nandun yung subaybay lagi namin kay Lawrence at the same time, sila Tito Lloyd, Tita Melba, lagi rin namin silang nakikita at pinagdadasal ni Lawrence kapag nag-household kami. Kasi kami ang may hawak sa kanila noong time na yun sa upper. Kaya, lalo na nung nag-share si Lawrence nung time ng YFC National Conference sa the year, nung time na yun may sakit yata si Tito, no? So, yung dasal niya, nung time na yun, naiyak ako kasi. Parang dama ko yung ano niya, nararamdaman niya nung time na yun. Kaya, lagi namin sinusuportahan si Kuya Lawrence. Lagi namin sinasabi sa kanya na kaya mo, pag-pray mo. Kasi, nakikita ko sa kanya, medyo, siyempre, malungkot, hindi siya ganun ka-jolly na. Kasi alam niya, ng time na yun, may nararamdaman naman si Tito Lloyd. So, yun lang po, we will be praying for Tito Lloyd and Tita Melba and family. Na sana, talagang yung nararamdaman nyo is
mag-heal na rin kasi more on praying po para talagang matanggap na rin natin. Kasi as long as hindi natin bitawan, talagang masakit po talaga. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin nawala na si Tito Des. Doon pa lang nakikita natin sa mga post niya, lalo ngayon, ang daming post. Yung Tita Melba tungkol sa kanilang dalawa, pinapanood ko lagi yung kanilang sayaw, yung kanilang mga giggle sa Facebook. Lagi kong pinapanood. Parang dito rin ako makapaniwala na si Tito Loy nga is nila natin kasama. Pero yun nga po, we will keep on praying po for Tito Loy at family po, na Tita Melba. Yan po. Yung sponsor po namin ng almusal nung time po na nasa hospital kami, yung kape namin, si Kuya Joey, nasan na po kayo? Kayo na po. Sabi niya ayaw niyang magsalita, baka iiyak siya. Kahit araw-araw nasa hospital din siya. Sa CFC actually, nag-umpisa kami si Tito Loy ng kasama namin. Siya na ang unang household leader na saan kami na-join. Hanggang sa ngayon magkasama pa rin kami ng Tito Loy. Kaya kumbaga from head to foot kilala ko ng Tito Loy. Kaya lang ako yung type ng tao na listener lang ako. Hindi katulad nila Tita Eva at Tita Vicky na talagang kaututan niya ng Tito Loy. So ako lang yung taga-tawa, ako lang yung taga-absorb ng mga chika-chika nila, in which yung mga chika na yun is safe sa akin. At safe para sa kanila kasi kakakwento pa lang yun, kalimutan ko na. Kaya your secret are safe with me. Sabi ko Tito Loy, napakaano niya. Madali lang siyang i-please. Marami siyang request. In which, kumbaga ako yung bawal sa kanya ganito, sa akin hindi. Para hindi nurse kasi, sige, dito, okay lang yan. In secret lang namin ng Tito Loy sa likod ng sa kitchen nila. Kaya, pag gusto niya ng tinapay, okay. Tinapay. Pag gusto niya ng kopya, gumawa nga ako actually ng coffee roti. Habang binibake ko yun is, naiiyak ako. Kasi yun ang gusto ng Tito Loy eh. Lagi niya rin-request sa akin, which sabi ko to yung oven ko kasi ito, ano lang eh, sa baba lang. Pag binuksan niya yung taas, yung baba hindi gagana. Kaya ang coffee roti, kailangan balance from up and down. Kailangan, kung gusto mo ng perfect, yun, kailangan buksan. Eh kanina, tinis ko talagang ibaba, unahin yung baba, sunod ang next. Kaya sabi ko dito, bakit ngayon ko pa ito ginawa? Wala ka, hindi mo na matitikman itong ko. Pero, kasi yun nga, wala na akong masasabi ko dito. Secrets mo, hindi ko pa nagawa. Kasi mabawal na. Sabi ko dito, nasa hospital ka na, hindi ko na yan mabibigay sa'yo. Hindi ko alam. Saka yung last ko kay Tito is sa hospital, nung pumunta kami, hindi na wala na yung saya, wala na yung kaya sabi ko, ayoko na muna pumunta. Actually, before ng OR niya, sabi ni Dada, dalawin natin. Sabi ko, Dada, hindi ko kaya kasi ayoko makita ang Tito Loy na hindi na masaya. Ayoko na gano'n. Gusto kong memory sa kanya is yung masaya siya, laging nagpapatawa, laging, yung walang sa kanya, walang down moment. Pag siya kasama mo, napakasimpleng kwento. Talagang tatawa ka. Pag medyo may konting panglalait, doon ako natatawa sa kanya kasi, parang katawa. Hindi niya, dapat sinabi niya ganito, ganyan. Natatawa ko kasi, hindi ko ba yan? Parang, hello, nagkakait ka, pero, ang ganda ng naglait siya maganda eh. Hindi nakakaasar, hindi nakakainis, nakakatawa. And actually, si Tito talaga ang kaapundan na dito eh. Pareho sila na ugali, kaya medyo sila, mga strict ko na hindi mo maintindihan. Kaya sa
niya na lang. Basta dito, Lloyd, ano kami ng space heaven na deserve mo kami. Susunod din kami, pero not now. Kaya alam ko kami dito, please, ako sa kay Lord. Mas lang po niya, kasi may mga anak pa sila. May ako pa ako dito. Yan lang po. Gusto ko nga siyang gulungan. Kaya ang sabi ng Tita Eva, siya na lang daw mo na magpupulong sa pagkanta. Kasi today, kung yun ang boses niya, sabi ko, hindi yung maibibigay. Miracle ang kailangan ko. Sobrang miracle. Kung kailangan ituloy mo ng miracle during the operation, mas kailangan ko ng miracle para sa boses ko. Anyways, dito. Ako po siguro masasabi ko sa oras na to. Napakasaya nandito. Kasi lahat ng mga tao nandito, yun yung mga taong malapit sa puso niya. Kaya maraming salamat po sa suporta ng bawat isa. Kasi for me, ang Tito Roy, kaibigan, kapatid, sobra. Since 2006 po kasi nakilala ko ang Tito Roy. Siya na po yung siya ang mga household leader namin, naging unit namin, at hanggang sa ngayon nga magkasama kami sa household. Ito yung taong napakasimple, supportive sa kaibigan. Ang down po, nandiyan lang siya sa tabi namin. Sabi ko nga, sa nangyari kay Tito Roy, dahil ko pa ang nawala na tunay na kapatid. Sobrang sakit. Kaya lang, sabi ko nga, wala tayong magawa talaga. Mabuti na itong nangyari, hindi na siya daranas ng sakit. Kasi ang ituloy po, ito yung taong yung itong totoo talaga yung sasabihin niya sa'yo kung ano ka. Hindi siya yung taong yung mabait sa harapan, pagtalit, tapos titirahin ka pa kanto. Hindi po. Sasabihin niya sa iyo harap-harapan kung sino ka. One time nga po, parang na-share ni Tita Iba yung kanina, na meron nga po kaming pinuntahan na isang okasyon na ang handa po ay pansit. So lahat po kami magkakaibigan kumuha ng pansit. Kung marunong ka magluto, mananasahan mo, masasabihin mo masarap or hindi. Pero that time, yung pansit po talaga napakaalat. So, yung event po na yun, yung time na yun, so, inuunti-unti namin yung pansit na kainin. Kasi talagang maalat po siya. Tapos, yung may-ari po ng bahay, pag naubos po ninyo, marami po tayong pansit. Tapos may kaibigan po kami na nagsabi, ay sige po tayo, ang sarap po ng pansit nyo. Itago po natin yung tao na yun sa pangalang Iba Ignacio. sabi ba naman ng Tita Iba, ang napakasarap po ng pansit nyo. Sabi ng tituloy sa kanya, plastic. Sige, ubusin ko yan ha, sabi niya. Kasi yung pansit ni Tita Iba, marami. Hindi niya maubos-ubos dahil sa anak nga. Kaya sinabihan siya ni Tito Roy sa plastic. Yun po yung gusto ko. Yun yung gusto ko, yung memories ni Tito Roy na gusto ko alalahanin. Ayaw kong alalahanin yung time na nasa ICU siya, na nakikita namin yung paghihirap niya. Nakikita ko yung paghihirap ni Tita Mel at ng mga anak niya. Yun po yung masakit man. Ang hirap tanggapin. Hanggang sa ngayon, nasa isip ko, buhay po ang Tito Roy. Hindi ko iniisip na wala na siya.
Pero sabi ko nga kay Tita Mel, sa mga bata, kailangan natin mag-move on. At least alam natin na ngayon, ang Tito Lloyd, siguro naman nakikita niya tayo, masaya na siya kung nasaan man siya naroon. Yun ang po. Kaya ako po, sasapuntan ko yung pagkakataon na magpasalamat sa lahat po ng kaibigan ni Tito Lloyd na hanggang sa oras na to ay nandyan po kayo. Sana po patuloy natin supportahan ang Lesogra family na nagsama yun. Yun po. At ang request ko po na magsasalita, ang team, ano po, sila Tito Eds at Tita Kiki. Good evening. Nag-umpisa yung friendship namin ni Tito Lloyd nung mag-lead siya ng CLP. At although hindi namin siya ka-chapter, parang pinakiusap na kailangan yun ng MM. So ako yung nag-MM. So nag-start siya 20 years ago. At noon, mula noon, tuloy-tuloy na yung pagkakaibigan. At sa maalala mo kay Tito Lloyd, pagdating sa pagkain, oo, ang lakas kumain. Ito yun, lalo na sa mga junk food. And, tapos, ano yun hindi siya magkakaano na kahit sabihin mo sa lalaki kasi bihira yung sasabihin sa'yo na miss na kita, o na kayo na, yung bang ganon. Pag medyo may katagalan na hindi na kayo nakikita, pag may message siya yan, at yun nga, sasabihin mo, na-miss ko na kayo, na-miss ko na kayo. Kaya, pag may mga okasyon, talagang sabi ko nga dapat siya yung una mo nang iimbitahan mo kasi matampuhin. Hindi, kailangan talaga, huwag mo siyang kalimutan na imbitahin. Kasi ganun din naman siya. Pag dinatan mo sa bahay, yan, lahat ng pagkain, pati mo nasa, pati niya, walang problema. Mas lalo kami naging close nung maging magka-household kami. At yung huli kong naalala ko sa kanya, graduation yata ng CLP. Bigla kami kasi medyo may katagalan na rin hindi nakikita dahil hindi na kami magka-household. At tinawag kami. Sabi nga, pa-picture tayo. At kasi na-miss ko na kayo. Yun ang huling picture namin. At yun nga, yun na pala yung huling masayang alaala. Kasi pagkatapos nun, yun nga, huling pagkikita namin sa ospital na, yun nga, thank you Tito Lloyd sa friendship na matagal na sila kasi yung unang halos isa sa mga unang naging kaibigan namin dito sa Saudi Arabia. Naging pamilya na rin. Maraming salamat Tito Lloyd. And pagpapatuloy namin yung friendship sa mga iniwan mo, Tita Melba at mga anak. Yun lang po. Friendly. Tawagan kasi namin friendly, no? Minsan magkakaaway, enemy, friendly. Kaya naging friendly. At kami yung mga marites daw. Kaya nagkakasundok. Anyway, sabi nga ni Daddy, nakilala namin sila Tito Lloyd. Noong nag-service din kami, which is sila Tita Allen nga. Actually, hindi ko na maalala ko sino yun. Basta alam ko lang po sa nag-work yung iba. Sabi ni Tito Joey, kayo po noon, doon din po namin kayo nakilala sa Lula. So ganun nga po, until pag nagkikita sa mga okasyon, at the same time, kasi yung pangalawa namin, tsaka si Lauren, yung bunso niya, magkabas. So, pag may mga okasyon, hindi yan sila nakakalimot pag taon-taon. Kasi ang birthday ni Lawrence is December, yung New Year. So, lagi yan kami na doon. Hanggang kahit sabihin mong nagkakahiwalay, nagre-report, pero
plus si Tita Melba, Ilocano, katulad ko rin. So, hindi nawawala yung parang magkakapatid, no? At the same time kasi pag nasa community, kahit siguro ilang taong kayo hindi makikita, pag nagkita-kita kayo, andun pa rin yung init ng until dito lang recently, naging magka-household kami sa chapter. Yun nga magkakasama na kami nila Tita Eva, although si Tita Eva is first time kong makasama. Pero nag-swap agad yung mga namin kasi siguro pare-pareho kami mga may mga pag nagkita-kita lang yung mga mata namin, alam na namin kung ano sila lalaitin or yung lait lang naman na sabi na ni Tita Allen, lait na wala namang ano yun, basta lang dumaan sa salita namin. Wala namang ibig sabihin, kumbaga. So, yun lang. And then, si Tito Ray parang lagi siyang, pag nag-post ka, kaya nito sabi ko nga simula nung namatay siya nung Friday, 1 week hindi ako makapag-post. Kasi siya yung unang-una kong liker, siya yung unang-una kong, uy, Donya, ang sarap niyan. Ganun. Tawag niya kasi sa akin, Donya, kahit hindi naman ako Donya. kaya ano, ganun. Tapos, hindi talaga ako nag-post. Kasi parang sabi ko, naalala ko siya. Then, nung nag-sit in na nawala na talaga siya, sabi ko, ano mo yun? Parang doon ko lang nalaman, wala na nga talaga siya. But, before siya operahan, sabi ko nga kasi, hindi na nga kami magkakasama sa chapter. So, and then yung sasabihin niya, bakit tahimik ka? Alam niya pag yun, bakit tahimik ka? So, mag-i-initiate siya ng kwentuhan. 6:30 yun, siyempre yun pag 6:30, nag-aalam ko kumahong na kami pumasok. Pero alam ko, inaano lang niya yung damdamin niya dahil ma-operan siya. Dahil sabi na ni Tita Melba, natatakot siya kaya naghanap siya ng kausap. So, sabi ko, pero sige. So, hinahayaan ko lang magkwento sa akin. Until such time na, nung conscious pa siya, nagtagpo-tagpo kami na naman dito. Sabay kami pumasok ni Tita Eva. At talagang nakausap pa namin, tumingin pa siya sa mata namin at nasambit niya yung salitang salamat. Diba, Tita Eva? Salamat. Sabi niya ganun. Doon naka-intubate siya. And then after that, nag-decide yung doctor na ipaparalyze and sedated siya. And then the rest is yun na nga yung wala na talaga na in-announce na DNR na siya. So, all the while, parang nung una, parang ang hirap na nung si Tita Melba nga sabi niya na nung una sabi ko tatanggapin mo na at least in-arrange niya lahat pati yung pag-uwi Ate Lara, in-explain ko na lahat goes into place na nakauwi siya sa kanila to think na hirap kumuha ng dialysis sa kanila. Pero natupad niya lahat ng mga wish niya na bago siya mamatay ngayon. So, yun lang. And then sabi ko nga salamat kasi siya yung taong kahit masakit na yung nararamdaman, hindi mo siya mararamdamang magre-reklamo. Pero nakita ko nung unang gabi na tinanggalan na siya ng pampakalma o yung pampatulog. Makita mo yung sakit na nararamdaman niya at ayokong makita yon. Pero the following day, pumunta ulit kami, nagabi na nga yun, inabot kami ng up to 2 a.m. Nakita ko, kumalma na. Kaya sabi pa yung Tita Melba, parang matanggap na rin siguro niya. Kasi hindi nila na pag-uusapan yung salitang, yung alam mo yung in-expect mo na mamamatay ka, di ba parang magbibiling ka na. Sa kanya parang hindi, na parang hindi ako aabot sa ganung senaryo. Pero nung nakita ko siya nung huling araw, sabi ko, kalmado na yung niya, kalmado na yung mukha niya. So siguro natanggap na niya yun. So yun lang po, friendly, salamat sa pagkakaibigan. At si Lawrence, pinapaantabayan ko kay Gab. Actually, magkasama po sila ngayon ni si Gab, si Lawrence. Tayo, nung nagkasakit ka, pumunta si Lawrence sa Cavite. Doon siya nag-stay kay Gab. Sabi ko, antabayanan mo kasi nasa hospital yung dad niya. Kasi nakikita ko si Lawrence pag sinasakay namin, pag yung uuwi ka ng Pilipinas, hindi siya nagsasalita. Kasi ayaw niya talagang iwanan si daddy niya. Sinasabi niya na, parang ayaw niya umuwi. So sabi ni Tito Ray, kailangan mo umuwi kasi kailangan mo mag-aral. Thank you. And Tita Melba, dito lang kami.
Din po.